Hi, I'm Elle, and I'm new to vlogging, so hindi talaga ako marunong mag-vlog. But I just wanted to share my experience kung paano ako nag-start na magkaroon ng acid reflux or GERD. It's been 1 to 2 weeks na akong napupuyat kasi hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob para i-share sa inyo kung ano yung naging experience ko sa journey ko about my acid reflux or GERD. So, akala ko dati, simpleng kabag lang siya, busog lang palagi. Pero ayun pala, acid reflux na talaga pala siya. Hindi kung kahit tubig lang yung intake ko, ramdam mo na parang bloated ka na agad. Tapos mahapdi na yung sikmura mo. Then, parang may bara na sa chest mo, na feeling mo na atake ka na. Pero hindi talaga, acid reflux lang talaga siya. Tapos nung dati, nahihirapan akong kumain at matulog. Kasi nga, nung nagka-acid reflux ako, nagka-anxiety ako, which is parang natatakot na ako kung matutulog ba ako. Or if gigising pa ba ako kung matutulog ako tonight. Kasi nga, sobrang takot na ako matulog. Grabe, kahit maligo, natatakot na ako. Kasi feeling ko lagi, parang feeling ko ina-atake ako lagi. Pero wala talaga akong sakit sa puso. It's just that, pag uma-atake kasi yung acid ko, parang sumasakit talaga yung chest ko hanggang likod. Tapos, sobrang ang hirap huminga na parang feeling mo, ina-atake ka na talaga. So, yung anxiety mo talaga is matitrigger talaga siya kapag may acid reflux ka. May mga araw na okay ako, pero mas madalas yung ina-atake talaga ako ng acid reflux. Until now, ina-atake pa rin ako ng acid reflux. Nag-start to ng 2018. Dati, napakalakas kong kumain ng mga maaasim na pagkain, lalo mangga. Kaya akong umubos ng ilang perasong mangga sa isang upuan lang. Pero ngayon, matagal ko na, siguro ilang taon ko na hindi natitikman yung mangga. Lalo na yung bagoong. Kasi sobrang ingat ako sa mga maaasim na, sa mga citrus na pagkain or fruits. Kasi nga, yun yung nararamdaman ko na nakakapagpa-trigger talaga ng acid reflux ko. Natutunan ko talaga na napakalaking bagay talaga na may disiplina ka sa sarili mo, lalo na sa pagkain mo. Dapat talagang nakikinig ka sa katawan mo na pag kinain mo to, pakiramdam mo yung katawan mo kung aatake ba yung acid mo o hindi. Tapos, kailangan maayos yung tulog mo. Iiwasan mo na kung ano yung nakakapagpa-trigger ng acid mo. Kasi talagang, kapag hindi mo siya iniwasan, pabalik-balik lang talaga siya. Which is yung nangyayari sa akin. Kasi minsan hindi ko talaga siya naiiwasan. Kasi, masarap naman kasi talaga yung ibang bawal, diba? Pero hindi ko sinabi naglayahin yun ha. Yun lang is, mahirap talaga mag-adjust. Wala po ako sa any medical field. Hindi po ako nag-aral ng kung ano man. Ito po is, gusto ko lang i-document yung naging journey ko nung nagka-acid reflux ako ng 2018, starting ng 2018, kasi sobrang nahirapan talaga ako mag-adjust. Pero, may magandang nangyari naman after nung nagka-acid reflux ako. Patagal ko na talagang gustong mag-vlog or i-document lahat ng journey ko. Starting pa lang nung na-experience ko na to. Pero hindi talaga ako makakuha ng lakas ng loob kung paano ako maghaharap sa camera. So, ito, ilang linggo na akong napupuyat. Nagsusulat ako ng mga dati kong na-experience sa journey ko until now. Pero hindi ko talaga siya isa lang dito sa video kasi nahihirapan talaga akong humarap sa camera. Kung i-check nyo tong YouTube account ko, meron akong matagal nang in-upload na video about sa acid reflux ko na mga kinakain ko dati na hindi nakaka-trigger ng acid ko. Which is, marami na kasi siyang views, nasa 34K na siya. So, parang ano naman ako na parang ang dami rin talaga pala nakalaya ko na naghahanap din ng mga solusyon kung paano iiwasan yung acid reflux. So, naisip-isip ko baka kailangan ko rin i-share kung ano man yung meron ako. Tungkol dun sa topic na yan, syempre sa acid reflux. Tapos, kailangan talaga na kung makaramdam kayo, talagang pakiramdam sobrang triggered na siya. Huwag yun ang
huwag nyo na sigurong patagalin pa. Kasi nga, hindi maganda. Kung mas lalala yung acid reflux nyo or GERD nyo, kasi nga gagasgas na yung loob ng tiyan ninyo. Mas maganda talaga na magpa-consult kayo sa doctor ninyo. Yun talaga yung pinakamagandang naging decision ko. Nagpa-consult ako hanggang sa nag-ultrasound ako, nagpa-endoscopy ako, nagkaroon ako ng bacteria sa tiyan, hindi ko alam. So, if ikaw is nagkaroon din ng ganitong journey na katulad ko, I hope na ma-share mo rin sa akin kung ano yung mga natutunan mo at kung ano yung mga nagtitrigger sa'yo at kung ano rin yung mga pagkain na nakakapagpakalma ng tiyan mo. Sabi nga ng asawa ko, kaya natin to. And little by little, makikita natin yung improvement na ginagawa natin as long as hindi tayo nagpapasaway sa mga bawal talaga at hindi talaga pwedeng kainin. I hope kung may nanood man itong video ko is ma-share nyo rin kung ano man yung naging journey ninyo. Kasi willing din akong i-share kung ano yung naging journey ko. Parang it's a way na rin na magtulungan tayo kung paano natin iniiwasan or para natin, ano yung ginagawa natin para malunasan natin yung ganitong sakit. Gusto kong i-share lahat dito sa account nito na kung ano yung mga naranasan ko, ano yung mga intake ko, ano yung mga nangyari sa akin about dito sa journey ko sa acid reflux. And gusto ko yun ma-document dito sa account na to para in case man na makalimutan ko na nagtitrigger pala yun sa akin ng pagkain, mababalikan ko dito sa mga videos ko. Which is, hindi lang ako makakatulong sa iba to share my experience, but matutulungan ko pa rin yung sarili ko. Siguro, sa mga dadating na araw, pag mas malakas-lakas pa rin talaga yung loob ko na humarap sa camera para i-video yung journey na to, siguro mas mahaba-haba pa yung may mga i-upload ko. Sana, ma-share ko lahat. Kasi ngayon palang nahihiya na ako sa camera. Sana masanay ako. Sana ma-share nyo rin yung experience niyo.